Marami sa enrollees namin, syempre, ultimately, ang goal nila is magka-client. Pero ang lagi kong sinasabi, bago ka maghanap ng client, alamin mo muna kung ano yung service na i-offer mo. At pagkatapos, magpa-interview ka na magpa-interview. So, the first goal is to learn yung skills and then get interviews. Tinatanong niya, Mori, will you help us get clients po? Tuturuan ko kayo. And it will be a tedious process. Kasi if you join any of our programs, ang kauna-unahan talagang test is yung form pa lang. So, sa form, napakahaba nung form namin, napakaraming detalye doon na babasahin mo. Sa kauna-unahan pa nga lang nakalagay na doon, this is not your typical VA training program. Kasi, doon pa lang, para na siyang test na nakakaintindi ba ito ng instruction, paano mag-send ng payment, paano mag-fill out ng Google form. Pagkatapos nun, pag na-validate na yung payment ninyo after 2 to 3 business days, kayo naman ay sesendan ng email. Onboarding naman ang tawag namin doon. So sa onboarding, anyone can take this. Nasa website natin to. Si onboarding, we will teach you about freelancing, ano ba yung basics, ano yung mga kailangan mong ihanda during training, and meron dong test task. Si test task is tuturuan namin kayo paano mag-send ng proper email, and dun din namin malalaman na talaga nakinig kayo sa onboarding. Pagkatapos, pagka nagawa nyo yung test task, you will then be invited sa live session kung anumang class yung in-enrollan nyo. Kung sa top VIP kayo nag-enroll, may invite kayo sa lahat ng classes. And then, tuturuan na rin kayo during this process kung paano nga ba yung paggamit ng Google Calendar, which is very, very common tool used by any freelancers. After that, makaka-attend na kayo ng live session. So, ito na yung tuturuan namin kayo ng technical aspect, kung ano man yung niche or industry na gusto ninyong pag-aralan, yung service na gusto ninyong i-offer. After that, kung yung na-enrollan ninyo is may internship, 2 weeks yung internship na yun, output-based siya. Ibig sabihin, meron kayong kailangang isubmit. Kailangan makumpleto niyo yun bago kayo makapunta sa next step, which is the application book session. Application book session naman, online ulit siya para siyang yung onboarding. Tuturuan naman namin kayo kung ano yung mga kailangan ninyong i-prepare para makapag-start kayo mag-apply. Meron dito mga areas na walang video. So, kailangan babasahin mo siya, mahaba siya. And again, these are some of the things na talagang ginagawa ng freelancers. So, after the application book, makakapag-schedule na kayo ng one-on-one with me. Ito na yung pinakang mock interview and re-reviewin din natin yung application book nyo, which is yung gagamitin nyo talaga sa pag-apply. So, hindi tayo nang gagawa dito ng mga fake kineso. Ang gagawin natin dito is yung talagang ginagawa ng mga freelancers. After that, kapag kailangang may mga revisions, baguhin sa application book, babalik kayo. Uulit-ulitin natin yung mock interview session, yung one-on-one ninyo with me until I am confident na I can say na ready na tong tao na to. This is the part na hindi ko usually sinasabi sa mga videos ko about our training. Kapag natapos nyo na yung mock interview, you guys will be graded. Ilalagay namin kayo doon sa pool ng reps namin kung saan kami kumukuha kapag merong client kami sa VA agency namin. Apart from that, we have partnered with 4 other agencies na pwede namin kayong ipadala. So kung kayo ay magmamatch sa client namin or client nila, ipapadala namin kayo, makaka-receive kayo ng email. Malaking tulong to kasi doon sa success rate ng training namin. Kasi ang nagiging gauge namin kung naging successful ba yung pagtitrain namin ng kada isang mentee namin is kapag sila ay na-interview na interview hanggang sa makaland ng client. I do not and I will never use this as a marketing material para doon sa mga trainings namin because a lot of times people will just join with the expectation na tatapusin ko lang naman pala yung training tapos magkaka-client na ako. No. Depende pa rin yan sa galing mo. Depende yan sa sipag mo. And not many people have the parang capacity to finish the training alone. Yung iba, maswerte nakakalanda ng clients nila so di na nila tinatapos. Yung iba naman, kapag nakaramdam na ng kaunting hirap, pag nandun na sila sa medyo hindi na yung comfortable zone nila. Comfort zone, bigla na silang nagquiquit. It's still a good test kung para sa'yo talaga yung freelancing. Kaya maganda rin na mag-join kayo sa training.
If you guys wanna join, i-click nyo lang tong link sa bio ko. Nandyan ang lahat ng kailangan ninyo para matuto kayo maging freelancer, whether paid or free. This is our Gig Hub. Andito yung live mentorship. Nandito lahat ng live classes namin. So makikita nyo na dyan yung price. I-click nyo lang kung alin yung mapili ninyo. Please take note, nandito rin yung mga recommended websites, recommended apps, systems, kung meron kayo dyang naiisip. We also have our free resources here. Kung handa na kayo, gusto nyo, dumiretso na kayo mag-apply, click nyo na lang yung job yan, click nyo yan. Ito lahat yan, free guides yan. And then if i-click nyo to, yung logo na to, it will take you to yung homepage. If you click on explore courses, guys, meron dyan mga free trainings na pwede ninyong subukan just to see if sa palagay nyo ba is nagmamatch yung teaching style namin sa inyong learning style. And we have the SMM for free, we have graphics design for free, at marami pa kami ilo-launch na new classes for free. Our team is on a mission to help 1 million Filipinos navigate and transition to freelancing and have a sustainable work from home business. So whether it's free resources na provide namin, whether it's the paid trainings, ang pinakang goal lang namin is mas maraming matuto kung paano nga ba yung tamang paraan na mag-start na mag-work from home. Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!